Hi po! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ito na naman po yung Shena Shop Vlog ngayon at gagawa na naman po tayo ng content which is learning and entertaining. Lalong-lalo na po doon sa mga nagbabalak na mag-vlog at sa katulad ko ng mga small YouTuber at sa mga nagbabalak na gumawa ng YouTube channel. Ang content natin ngayon is that, of course, sharing my experience about sa pagbablog. So, yun po yung content natin na gusto kong i-share sa inyo bilang isang content creator dito sa YouTube. So, sa mga baguhan dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at i-hit na rin yung notification bell ko guys para kayo ay updated sa aking panibagong videos na i-upload. Content natin ngayon is ano ba ang mahalagang papel natin bilang isang content creator ngayong darating na eleksyon. At ito po talaga ang pinakamahalaga as a content creator. Isang magandang halimbawa tayo sa mga kabataan, lalong-lalo na po sa mga henerasyon ngayon na hinain na po yung social media at of course lahat nandoon na. Lahat ng mga information na pwede nating malaman sa social media. And just to clarify po na sana po yung mga information na nakukuha natin sa social media is valid at makatotohanan po. Kasi as of now, marami pa talagang mga fake news kung tawagin. So, ano ba yung mahalagang papel natin as a content creator as sasapit na naman po yung election. So, i-share ko lang yung aking mga ideas para magkaroon po kayo ng idea lang lalo sa mga bagong voters or mga baguhan na botante. And hindi lang naman po itong content na to para sa kanila and of course para din po dun sa mga bumoboto na or mga pioneer voters kung tawagin. Sa aking palagay, ito po ay pinakamahalaga na malaman ng ating mga viewers kung ano po yung talagang mahalagang papel natin as a content creator sa topic ng election. So, mahalaga po talaga bago tayo bumoto is that maging mapagmasid tayo doon sa mga kandidato na iboboto natin. So, paano ba natin malalaman kung karapat dapat ba sila doon sa posisyon na dapat nilang gagampanan or kapag nanalo sila sa election. So, bilang isang botante, dapat magsaliksik po tayo or sisilipin natin or titingnan natin or hahanap tayo ng paraan kung paano natin malaman ang kanilang mga track records. So, ano ba yung track record guys? Yung background nila, kung may nagawa na po ba sila as a politician or kung nakaupo na sila sa kasalukuyan, kung ano yung mga nagawa nilang mga project or mga batas na naipatupad nila as nasa posisyon sila. I-share ko lang po yung mga steps kung ano yung dapat natin gawin as a voters. Of course, kailangan din natin, kung mga baguhan po yung mga tumatakbo sa eleksyon, paano ba natin sila kilalanin? Since na meron tayong Facebook, meron tayong social media or social media platform, doon natin sila mas lalong makikilala. Siyempre, lahat ng mga tumatakbo ngayon, may mga post sa Facebook, o yung, kung masasabi natin yung mga backgrounds nila or kanilang track records. So, kailangan talaga basahin natin yun or alamin natin yun. Kasi, syempre guys, as ako, personally bilang isang botante, nag-e-effort din po ako na pumunta sa isang presinto at bumoto. And of course, bigyan naman natin ng sense or bigyan naman natin ng halaga yung ating mga boto. And of course guys, bilang isang botante, mahalaga din po na alamin natin ang bawat plataforma ng mga kandidato upang malaman natin kung karapat dapat po ba sila mailuklok sa mga pwesto or sa posisyon at kung ano pa po yung pwede nilang magawa na solusyon sa mga problema ng ating komunidad. Yun po yung pinakamahalaga bilang isang botante kung paano natin sisiyasatin at kilalanin ang ating mga kandidato ngayong pagdating ng eleksyon. Ang gagawin po natin bilang isang botante, syempre kailangan bigyan natin ng importansya yung pagboto. Kasi syempre, dapat a day pa lang na pupunta tayo sa presinto, kailangan nakalista na po yung mga dapat nating iboto pagdating sa eleksyon. So, kailangan maging handa na po tayo or maging ready po tayo. Kasi syempre kung wala kang listahan or hindi mo na filter mabuti or hindi mo na feeling mabuti yung kandidato na dapat mong iboto sa election, possible po na wala kayong idea. So, possible na kung sino-sino lang po yung iboboto nyo, maski hindi nyo po kakilala. Basta kung ano lang po yung nakita nyo, yun lang po yung i-check nyo. Ayan, take my advice kasi nung the very first time na ako po bumoto, yun po talaga ang ginagawa ko kasi hindi nga po ako handa or hindi ako ready sa dapat kong gawin sa araw ng eleksyon. So, kailangan 1 week or 2 weeks or 5 days before,
kailangan meron na po kayong specific na listahan kung sino yung mga dapat niyong iboto sa eleksyon. Na kailangan nasusurin niyong mabuti yung mga kandidato na dapat niyong iboto sa eleksyon. Sa ngayon, 2025, kailangan nakafocus po tayo dun sa mga problema ng ating bayan. Like for example, poverty, number 1 yan kasi nasa Pilipinas tayo. Number 1 po talaga yung poverty, and then number 2 yung corruption. So corruption hindi po talaga nawawala yan dito sa Pilipinas or sa ibang bansa. And of course, yung inflation rate. Yung inflation rate po talaga yung pinaka malalang problema dito sa ating bansa kasi syempre, alam niyo po yung ibig sabihin ng inflation rate, yung pagpapatupad ng mga prices, or when you say inflation rate, like economy, yun po yung best example doon. And of course, guys, kailangan yung kandidato po na iboboto natin is that may pakialam din po sa climate change or sa pagbabago ng ating klima or ng panahon. So, yun po yung pinaka number 1 na problema din po talaga sa ating bansa. Kailangan talaga guys, ang specific na gagawin nyo kung baguhan yung kandidato na gusto nyo iboto, manood po tayo ng debate, like sa senatorial debate. So magkakaroon po kayo ng idea kung sino yung best na kandidato niya pwede nyong iboto sa eleksyon. So yun po yung magandang gawin nyo guys bilang isang individual na maging maagap tayo at mamulat na po tayo sa katotohanan na kailangan na nating baguhin ang sistema ng ating bayan. So, maging maagap tayo sa pagboto, and then, iboto natin yung karapat-dapat, and of course, yung hindi masayang yung boto natin at may dignidad. Of course, yun po yung pinakamahalaga na criteria sa isang kandidato na dapat natin ilok-lok sa pwesto. So, wag lang natin sayangin yung ating effort sa pagpunta sa presinto or sa pagboto. And of course guys, pinakamahalaga din po talaga na yung kandidato na dapat natin iboto sa pagdating ng election 2025 is that may takot sa Diyos, may dignidad, may disiplina, and of course, may integridad, and of course, responsible po sa lahat ng mga tungkulin as politician, as mailuklok na sa kanyang pwesto. Gusto ko po i-shoutout yung mga subscribers at viewers ko. Sana may natutunan kayo. At lalo-lalo na po doon sa mga baguhan kong subscribers at viewers. Share ko lang po yung experience at pwede niyong gawin bilang isang botante para hindi masayang yung inyong boto. Kaya nga po, merong eleksyon dahil meron tayong tinatawag na option. Option para baguhin kung ano yung mga nakasalukuyan or nakasanayan na ginagawa ng kasalukuyan at pwedeng mabago para sa kinabukasan. Bilang isang content creator, guys, dapat makialam po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Kasi syempre guys, tayo rin naman po yung mag-i-aim nun. Kapag binoto po natin yung isang kandidato sa ating area, tayo din po yung magtatamasa nun. So dapat po talaga yung may nagawa po talaga sa ating community. So alam na naman po yun siguro. Pero share na siya once again na nagsasabi na kung kaya ko, I'm sure na kayanin mo rin. Don't forget to subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na ina-upload. God bless everyone. Sana may natutunan at dagdag kaalaman na naman po kayo sa aking content for today. Thank you all for watching this here video.